Ito yung bagong project bike natin na alam kong matcha-challenge ako. Mula undoy pa daw to na stock kaya sigurado mahihirapan ako. Bali meron palang nagchat sa akin, isa sa mga followers ko na magiting na aking taga-suporta. Meron daw siyang nadaanan na motor at tinanong niya yung may-ari kung binibenta. Oo daw at 10,000 lang niyang binibenta at matatawaran pa. Kaya lang nung nakausap ko yung may-ari, nagdiskusyon, nag-iba yung presyo niya. Matagal na daw tong naka-stock, nabaha pa noong 2009, undoy pa. Kaya sinisilip ko kung nabaha nga ba yung loob ng makina. Mukhang all goods naman at hindi napasukan yung loob ng tubig. Kaya mapapaandar ko pa to sigurado kapag nilagay sa dagat at palutang-lutang sa tubig. Kaya sinubukan namin buhatin kung kaya ba namin isampa sa sasakyan, kaya lang sobrang bigat. 3 na, 4 na kami, kaya lang di pa rin namin kayang buhatin dahil sobrang bigat. Sa pagbuhat pa lang ay mahihirapan na, paano pa kaya kapag pinaandar pa? Kaya sinubukan namin maglagay ng rampa para mapagulong yung gulong niya at mabilis namin maangat, kaya lang hindi gumugulong yung gulong niya. Kaya hinatak na lang namin para kahit papano ay umuusad, kaya lang sobrang hirap talaga. Binigay na namin yung 900 at 99%, kaya lang hirap talaga. Aangatin ko dito. Nagtawanan na lang kami kasi sinubukan talaga naming buhatin, kaya lang di namin magawa. Nagtawag na kami ng isa pang makakatulong, kaya lang pagbuhat namin hirap talaga. At sa di inaasahan na buhat na namin sa ibabaw, kaya mauuwi ko na to. Kaya lang kapag may mga papalitan na pyesa ay mahihirapan ako, kaya magtatanong na ako sa inyo. Baka may alam kayo na mga pyesa ng RF400 na Suzuki, brand new or second hand, basta gumagana, yun ang importante. Pagdating sa lugar namin, pinagtulong-tulungan namin ibaba kasi sobrang bigat talaga. Sa hindi inaasahan, sa sobrang bigat, muntikan pang maputol yung tambutso niya. Buti na lang at naagapan ng kasama ko kaya hindi naputol yung tambutso. Nahawakan niya agad kasi bumaklas sa pagkaduktong ng elbow. Kaya pagdating dito, sinilip ko kung ano-ano yung mga dapat gawin. Madali lang naman, bibiyakin lang yung makina kung papalarin. Mukhang madaming gagawin, pati wiring, mukhang mahihirapan talaga ako. Isa ito sa mga problema, yung tangke kinakalawang na pala ito. Mukhang mahihirapan talaga ako dito, hindi lang babad ang gagawin dito, dadalhin sa junk shop at ibibenta ko na to. Kaya tinanggal ko na yung tangke para masilip ko yung loob nito. Kung mapapansin nyo, yung makina ay puro amag na at puno na ng mga kalawang. Tapos yung manifold at karburador ay butas-butas na, kaya kailangan na natin palitan. Baka may alam kayo ng mga pyesa, PM nyo lang ako para mapaandar na natin to. So paano hindi natin mapapaandar to? Hanggang dito na lang muna ulit yung video. Abangan nyo yung part 2, kaya salamat sa panonood. Ingat!